Kapayapaan po ang sumainyo, mga mahal naming mga taga-subaybay. Patuloy kaming nagpapasalamat sa inyo paglalaan ng oras at panahon upang tangkilikin ang mga aral na itinuturo ng kataas-taasang Diyos sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan dito sa programang Ang Kabanal-Banalan. Mga kapiling po natin ngayon ang pangunahing kasangkapang tagapagsalita upang ihatid sa atin ang mga aral at turo ng ating Panginoong Diyos sa pangunguna po ng ating kapatid na Ayuno. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na Ayuno. Kapayapaan din po sa inyo, kapatid na Ipesap. At gayon din po sa inyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Kapayapaan po ang sumainyo. Ang niloob po ng Diyos na atin pong paksa at tatalakayin sa araw po na ito ay may pamagat na ang kabanalan ang unang dapat pahalagahan. Sa paksang ito ay lalong ipapaunawa po sa atin ng ating Panginoon kung ano nga ba ang kabanalan. Ano nga ba ang nagagawa nito at magagawa nito sa ating buhay? Ano ang pagpapalang dulot kung ito ay atin pong paglalaanan ng panahon at ito ang magiging una at higit sa ating buhay? Payagan niyo po na may paglingkod namin ito sa inyo sa pamamagitan ng paksa na ngayon ay inihanda ng programang ito. Pasimulan po natin, kapatid na Ayuno, ang pag-aaral. Sa panahon na ang Panginoong Kristo Jesus ay nasa pagkakatawang tao, meron po siyang naobserbahan sa mga tao na kanyang nakasalamuha tungkol sa kung ano po yung kanilang una o higit na pinahahalagahan. Ano nga kaya ito, kapatid na Ayuno, na totoong nangyayari kahit sa ating panahon na nagiging top priority ng maraming tao sa mundo? Mabuti pong mabasa po natin ang nasusulat sa banal na kasulatan dito po sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 31 hanggang 32. Narito po ang sagot ng Biblia, Mateo 6:31 hanggang 32. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Kinahuhumalingan, yun po yung nakahihiligan. Doon na yun nag-enjoy yung mga tao, nagiging masaya sila doon sa mga bagay na yun, na obserbahan ng Panginoong Kristo Jesus at nangyayari din sa ating pong panahon na ang mga tao po ay lalong nagbibigay ng pansin at nagpapahalaga tungkol sa mga bagay ng pangangailangan o kaya ay basic needs. Katulad ng pagkain, damit, inumin na tumutukoy sa mga material na bagay na kailangan natin sa buhay na ito. Kaya nga tinawag na kailangan, di po ba, kapatid na Ayuno? So, ibig sabihin, hindi masama na tayo po ay maghanap ng ating mga pangangailangan. Yun pong ating pagkain, iinumin, daramtin. Kasi talagang yun para makasurvive tayo, di po ba? Mabuhay tayo sa mundong ito. Pero kailan po pwedeng maging masama, kapatid na Ayuno, na kung saan yun yung gusto ng Diyos na tukuyin, sabihin at ipaalala sa lahat ng mga tao na sa katotohanan, marami na pong nahuhulog dito, kapatid na Ayuno. At ayaw ng Diyos na mangyari yon sa mga taong minamahal niya. Yun po yung higit na nagiging top priority na ng tao sa kanyang buhay. At hindi na niya na gagawa kung ano ang kalooban ng Panginoon, kundi ang masunod ang kanyang sariling kalooban upang makamit yung mga bagay na gusto niyang makamit sa buhay na ito. Opo.
At hindi lang po naman yon, kapatid na iyon, no? Mga mahal namin mga taga-subaybay. Bukod sa ito na ang nagiging top priority ng marami, meron pang ibang mga bagay na lalong binibigyan ng panahon at tuong pansin ng maraming mga tao sa mundong ito, kapatid na ayun, no? Na dito, ayaw ng Diyos talaga na kahulugan natin ito kasi meron talagang masamang idudulot ito sa atin. Ano po ba yon, kapatid na ayun, no? Ito po ang pagkahumaling ng tao sa mga kayamanan at sa mga kalayawan. At ito po ay mababasa po natin sa Lucas Kapitulo 8, ang bersikulo po ay 14. Narito po ang sagot ng Biblia. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi na hinog ang kanilang mga bunga. Yan po, mga binamahal namin mga taga-subaybay, ang pagkahumaling ng tao sa kayamanan at kalayawan ay siyang hindi mabuting bagay na makahulugan natin dahil sa pagnanais po natin na makamtan yung mga bagay na ninanais nating mangyari sa atin sa buhay na ito. Sa katotohanan po, kahit ang ating Panginoong Diyos ay nagnanais din ng mabuting bagay na mangyari sa atin kung ano po yung ninanais natin na maabot. Halimbawa, gusto nating maging masaya sa buhay na ito. Gusto rin ng Panginoong Diyos na maging masaya tayo. Gayon din naman, kung ninanais po natin sa buhay na ito at tayo po ay maging mapayapa, ay ninanais din ng Diyos na maging mapayapa tayo. Pero ang nagiging mali doon po sa paraan, minamahal namin mga taga-subaybay, yung pong magkaroon tayo ng maling kaisipan na kaya tayo nabubuhay sa mundong ito ay para lamang sa mga bagay ng buhay na ito. At yun po ay mali na paraan at dahil dyan ay nahuhulog po tayo sa paghuhumaling sa mga material na bagay. Alang-alang po sa inyo mga mahal namin mga taga-subaybay, yung pong ibig sabihin ng pagkahumaling, ito po yung pagkahilig na po sa kayamanan, kalayawan. Kasi maraming halimbawa ng kalayawan, di po ba kapatid na yun? O gaya po ng paglalasing, pagsusugal, paggamit ng bawal na gamot. Maraming nahuhulog po dyan. Hindi na po mahalaga para sa ibang mga tao, kapatid na iyon, no, kung masama pa ba to o makakabuti. As long na na-enjoy ng isang tao, okay lang na ipagpatuloy niyang gawin ito. Yun yung pagkahumaling na kung saan ay kinahuhulugan ng maraming mga tao. Kaya, kapatid na iyon, no, kung ang tao po magpapatuloy dito sa pagkahumaling o pagkahilig sa mga kayamanan at mga kalayuan, ano po yung tiniyak ng Biblia na tiyak na magiging dulot nito sa kanilang buhay? Yan ay sakto pong mababasa po natin sa unang Timoteo, Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 9 hanggang 10. Basahin po natin. Narito po ang sagot ng Biblia. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Kaya po ng katanungan na sa atin po ay tinatanong ng kapatid na Epiasa, mga minamahal namin mga taga-subaybay, na ang masamang idudulot sa atin ng pagkahumaling sa mga bagay na material sa buhay na ito, katulad ng kayamanan at mga kalayawan, tayo po ay mahuhulog sa tukso. Tayo po ay mabibitag ng mga masamang hangad ng mga bagay sa buhay na ito na siyang magtutulak sa atin upang tayo po ay mapahamak. At bukod pa sa mga bagay na ito rin ang maglalayo sa atin sa pananampalataya na sa tunay na kahulugan ay maglalayo sa atin sa Panginoong Diyos. At siguradong magiging kahirapan ito ng kalooban po natin, mga minamahal namin mga taga-subaybay. At yun yung nakakatakot. Di po ba, kapatid, na ayun, no, mga mahal namin mga taga-subaybay. Ang malayo tayo sa piling ng Diyos ay ang pinaka nakatatakot na bagay na maaaring mangyari po sa sinuman. Bakit nga ba? Sapagkat ang Diyos po ang pinagmumula ng lahat ng ating mga pangangailangan. Siya ang makapagpapala ng lahat ng mga bagay na makabubuti po sa atin. Ngayon, ano po ang paraan, kapatid na ayuno, na inihanda ng Diyos para ang tao ay makaiwas, makatakas sa ganitong masamang kalagayan? Ano po ba yung
dapat na maging top priority ng tao sa diretsong salita para dito siya magsanay, dito siya mabuhay. Magandang katanungan po yan. Ito po ay mababasa po natin sa banal na kasulatan. Wala pong iba kundi ang kabanalan. Kung meron man pong unang-una na dapat po tayong hangarin sa ibabaw ng lahat ng ating pong pinahalagahan ay ang kabanalan. At yan po ay mababasa po natin sa unang Timoteo Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 7. Narito po ang sagot ng Biblia. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat ng walang kabuluhan. Sa halip, magsanay ka sa kabanalan. Yan po. Sa katotohanan po, kapatid na Ebiasap, talagang yan ang kahit po yung mga unang naglingkod sa Panginoong Diyos, yan talaga ang pinanatili nila sa kanilang sarili. Bagamat sila po ay masabi din natin na pangkaraniwang mga tao lang din, katulad po natin. Pero dahil sa kabanalan na kanilang ginawa, mas naabot pa nga nila yung mga pinapangarap ng tao ngayon. Halimbawa, si David, na dati lang na nagpapastol ng tupa. No po. Ginawang hari ng Panginoon. Kasi nga, dahil doon sa kabanalang nakita sa kanya, doon sa pagpapalugod na ginawa niya sa Panginoong Diyos, talagang siya man ay pinagpala ng Panginoon. Si Haring Solomon, mula sa pagkabata, ay talagang sumunod na sa Panginoong Diyos. Gumawa talaga siya ng kabanalan. At dahil sa kabanalan na yon, pinagpala siya ng Panginoon ng karunungan at naging dakilang hari. Maliwanag po yon, mga mahal namin mga taga-subaybay. At para din po sa kapakanan ng ating mga mahal na taga-pakinig, kapatid na ayun, no? Yung kahulugan ng kabanalan ay sa ibang salita po ng kabanalan kasi kapatid na ayun, yun po yung godliness, di ba? Opo. Yung pagiging makadiyos. So Opo. pagka sinabing makadiyos, ang unang pinagtutuunan mo, yung mga bagay na gusto ng Diyos. Opo. At yung gusto ng Diyos, sundin natin yung utos niya. So kapag sinusunod po natin yung utos ng Diyos, ano po ang magiging resulta nito? Dito na po tayo nakagagawa ng kabanalan. At maliwanag din po, kapatid na ayun, yung binasa po natin kanina, na ang pagbibili ni Apostol Pablo ay gayon na lang. Nasabi po sa talata, huwag pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan. Opo. Ang punto lang, may mga bagay na pinaggagamitan tayo ng ating oras, ng Opo. ating panahon. Opo. Pero ano ang pakinabang nito sa atin? Makakabuti ba ito sa atin? At kung ito po ay hindi makakabuti, pag-aaksaya ang tawag. So kung pag-aaksaya, wala pong pakinabang na mabuting maibibigay ito sa atin. At salamat po, mga mahal naming mga taga-subaybay. Diretso po na ipinapayo ng Biblia sa atin ang kailangan para makaiwas tayo sa mga bagay na pagkahilig, sa mga bagay ng mundo na makakasama sa atin. Ano po sabi? Magsanay sa kabanalan. Kapatid na yun, no, yun po bang pagsasanay na tinutukoy dito, papracticing ko muna. Sabihin, tatry ko kung mabuti ba to o hindi. Ganun ba yun? Hindi po. Ang ibig po sabihin po nun ay ang mabuhay tayo sa kabanalan. Ito po ang siyang ninanais ng Panginoong Diyos na makita sa atin na siyang pangunahin sa lahat ng mga bagay na ating pong pinahahalagahan sa buhay na ito. Opo. At yun po talaga naman ang eksaktong kahulugan ng kabanalan. Hindi mo na kailangang subukan pa kasi Opo. subok na ang mga salita ng Diyos. Once na nagsabi siya ng mga bagay, nagsalita siya, nag-utos siya, tiyak yon mabuti. Opo. At magpapatibay sa atin. At para patunayan po sa ating mga mahal na taga-subaybay, kapatid na ayuno, ano nga ba ang bunga kapag ginawa natin yung kabanalan, kapag sinunod natin yung utos ng Diyos, niyakap natin to, talagang pinagsisikapan natin itong matupad, ano nga ba ang maidudulot po nito sa ating mga kaluluwa? Marami pong bagay ang maaaring idulot sa atin ng kabanalang ating pong pinagsisikapang gawin at maipamuhay, sapagkat yan po ay tinuro din ng mga apostol, gaya na halimbawa ni Apostol Pablo. Mababasa po ito sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9. Narito po ang sagot ng Biblia. May mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang kasabihang ito at dapat paniwalaan. O gaya po ng ating pong napakinggan, mga minamahal namin mga taga-subaybay, higit ang pakinabang ng pagsasanay o yung pamumuhay sa kabanalan. Sapagkat ito po ay may pangako ng Diyos. May pangako sa buhay na ito at may pangako sa buhay na darating.
Kaya kung atin pong pamamalagiin at pahahalagahan ang kabanalan na nais ng Panginoong Diyos, mararanasan na po natin ngayon pa lang yung bunga ng kabanalan na pinagsisikapan po natin gawin. Katulad halimbawa na sinasabi na nagsasanay sa katawan, nagpa-practice siya, ipinamumuhay niya yung mga bagay na kanya natutunan sa buhay na ito. Nagkaroon din siya ng kasayahan, nagkaroon din siya ng kapayapaan, kapag ni Ebesan. Opo. Naging malakas ang kanyang pangangatawan, lumusog ang kanyang katawan, at nawala ang kanyang mga karamdaman. Higit sa mga bagay na ito, kung tayo po ay mabubuhay sa kabanalan, ang mga bagay na makakamit natin sa harap ng Panginoong Diyos. Halimbawa, ang pagkakaroon po ng kapayapaan sa Panginoong Diyos. Pati na rin yung katotohanan tungkol sa kanyang mga salita ay magiging mayaman sa ating kalooban. Upang maging sanggalang naman natin yun, na huwag tayong madaig ng anumang tukso o kaya naman ay mga pandaraya ng kaaway na si Satanas, samantalang tayo po ay nandito sa mundo. Opo. At gusto ko lamang pong kunin ng atensyon ng ating mga mahal na Opo, mga taga-subaybay kapatid na Ayuno. Doon po sa talatang binasa natin kanina, nakaka-call po ng atensyon Brother Opo. Ayuno. Sabi ni Apostol Pablo, totoo ang kasabihang ito. Opo. At dapat paniwalaan. Ang mabuhay po sa kabanalan, nais po ng Diyos na patunayan ito sa buhay natin, mga mahal na taga-subaybay. Nasubukan naman natin na gawin kung ano yung gusto natin. Saan tayo dinala ng mga bagay na gusto natin? Meron din namang ligaya, kapatid na Ayuno. Opo, meron po. Pero kung ikukumpara natin ito sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, ano yung mas lalong maligaya? Maligaya pong sumunod sa kalooban ng Di po Panginoong ba? Diyos. Opo. So makikita natin ang malaking epekto ng pagsunod natin o pamumuhay sa kabanalan. Gaya ng sinabi, may pangako sa buhay na ito at sa buhay na darating. Para po maging malinaw sa ating mga taga-subaybay. Opo. Kapatid na Ayuno, ano ba yung tinutukoy na pangako sa buhay na ito? Sagutin po natin yan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Dito po sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Narito po ang sagot ng Biblia. Mamuhay kayo na hindi pera ang hangad, kundi makontento kayo kung anong meron kayo. Sinabi nga niya, hindi kita iiwan at di kita pababayaan. Ang unang payo po na dapat po natin gawin ay mamuhay tayo na hindi pera ang hangad. Sapagkat gaya po ng nakasulat sa banal na kasulatan, may pangako ang Diyos. Ang kanyang pangako, hindi niya tayo pagkukulangin at hindi niya tayo pababayaan. So yung pangako po na ito, kapatid na Ayuno, at para sa inyo, mga mahal naming mga taga-subaybay, ang gusto pong sabihin dito ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay yung atin pong pamumuhay sa kabanalan. Kasi kapatid na Ayuno, nag-aalala Opo. marahil yung iba. Pagka ginawa ko yung kabanalan, paano yung trabaho ko, paano itong pag-aaral ko, hindi kailanman binawal sa atin, kapatid na Ayuno, yung pag-aaral, yung Opo. pagtatrabaho. Hindi po yun Ang binibigyang diin ni Apostol Pablo ay yung ating prioridad na gawin yung kabanalan. Opo. At kung yon ang maging prioridad natin, mga mahal namin mga taga-subaybay, dito natin may experience yung pangako na hatid ng ating ginagawang pagpapakabanal. Opo. Dahil dito, kapatid na Ayuno, tukuyin naman natin sa pamamagitan ng tanong na ito, ano naman po yung pangako sa buhay na darating na tinutukoy ni Apostol Pablo? Basahin po natin ang banal na kasulatan. Ito po ay may kinalaman tungkol po sa mga pag-iingat ng Panginoong Diyos sa mga darating pang mga panahon na hindi pa natin nararating sa ngayon. Ano po? Yung pong mga bagay na mangyayari pa sa hinaharap, hanggang doon ay gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako. Basahin po natin ang Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo 10. Narito po ang sagot ng Biblia. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Gaya po ng ating pong napakinggan, mga minamahal namin mga taga-subaybay, iingatan tayo ng Panginoon sa panahon ng pagsubok na darating sa ibabaw ng sanglibutan. Hindi man natin alam kung ano po yung mga pararatingin pa ng Panginoon, pero ang natitiyak po natin, iingatan tayo ng Panginoon sa mga pagsubok na maaaring maganap sa sanglibutang ito. At ano po yung ultimate na pangako naman ng Diyos, kapatid na Ayuno, natatanggapin ng lahat ng mga taong mabubuhay sa kabanalan? Ang buhay na walang hanggan, na mabasa po natin sa unang Juan, Kapitulo 2,
versikulo 25. Narito po ang sagot ng Biblia, at ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ayan po mga minamahal namin mga taga-subaybay, dapat nating sampalatayanan ang Panginoong Diyos ay nangako sa atin, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo pagkukulangin, may pangako sa buhay na ito at sa buhay na darating. Yan po ay dahil sa kabanalan na ating pong pinagsisikapang gawin. Matapos po nating maintindihan at maunawaan ang kahalagahan ng kabanalan sa ating buhay, ano po ang nararapat na pagsikapan naman nating gawin, kapatid na ayuno, at ng lahat ng nagsisipagnasa na kamtin ng pangako ng Diyos? Gaya ng ginawa po ni Lydia na isang mangalakal ng tela na mabasa po natin sa Gawa 16:14. Narito po ang sagot ng Biblia. At isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kuloy ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ng mga bagay na sinalita ni Pablo. Gaya ng po nung sinasabi po ng banal na kasulatan, maging masipag tayo sa kabanalan, bagamat siya ay isang babae na mangangalakal, ay nananatiling ginagawa niya kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin nagiging masipag siya sa paggawa ng kabanalan at nananatili sa ganitong mga gawa. Maglaan din po tayo ng oras, mga minamahal namin mga taga-subaybay, sa pakikinig ng mga salita ng Diyos, sa paggawa ng kabanalan sa kanyang banal na harapan. Katulad ni Lydia, bubuksan din ng Panginoon ang ating pong kalooban, ang ating pag-iisip, upang maunawaan natin kung ano ang kanyang mga nais na mangyari sa atin. Umaasa po kami, mga mahal naming mga taga-subaybay, na naging tulong at naging maliwanag po sa atin ang mga pagtuturong ito. Una, nagpapaalala ang Diyos. Hindi po masamang maghanap ng kakanin natin, ng iinumin natin. Pero minsan pa, ang paalaala po, wag ito ang maging top priority po natin. Unahin po natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mabuhay po tayo sa kabanalan at makikita natin ang pagpapala ng Diyos sumusunod sa atin. Saan man tayo pumaroon, ang pag-iingat at pagliligtas ng Diyos ay sa atin. Pagpala po sa atin ang aral na ating napakinggan ngayon, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay mag-uukol ng isang panalangin. At ito po ay pangungunahan ng ating pong minamahal na kapatid, ang kapatid na ayuno. Aba, Ama naming Hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat, hangarin po namin ang patuloy na luwalhatiin at dakilain ng iyong pangalan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong banal na kalooban. Sinasampalatayanan namin ng iyong mga banal na salita ay kapangyarihan upang ang mga tao ay maligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Dahil dito, Panginoon naming Diyos, hinihiling po namin na ito ay maging makapangyarihan sa puso ng mga taga-subaybay ng programang ito. At sa pamamagitan ng iyong mga aral, Panginoon naming Diyos, ay magkaroon ito ng kapangyarihan sa kanilang puso upang hanapin ka at paglingkuran sa iyong kabanal-banalang kaharian. Amen. Tulungan mo sila, Panginoon naming Diyos, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Apo. Nawa ay lalo nilang makita ang kahalagahan ng iyong mga salita na higit sa mga bagay ng mundong ito. Batid namin ang iyong mga salita ay nagdudulot ng kapayapaan at ng kalinisan ng puso, na kung ito, Panginoon naming Diyos, ang siyang iingatan na unawa ng mga taga-subaybay ng programang ito, ay pagpapalain mo sila at pagkakalooban mo sila ng mga bagay na kanilang kailangan upang sila, Panginoon naming Diyos, ay makasama sa mga taong iyong pagpapalain, hindi lamang ng mga bagay sa buhay na ito, kundi ng mga bagay na espiritual at ng mga bagay na ukol sa langit. Amen. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pag-asa at pananampalataya. Pagpapalain mo sila at pagpapalain niyo pong programang ito upang lalo pa ay lumawak ang pangangaral ng Ebanghelyo at makaabot sa malalayong dako at sila'y magkaroon ng bahagi na mapakinggan ng iyong mga katwiran. Ang lahat ng ito, aming Hari, ay aming dalangin sa inyong pangalang Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.
sa'yo naging anak, din ako sa piling mo at ng Ama. Ang ngayon ko'y ligaya. Ngayon ang buhay ko ay iyong tinago. Kulay pag-ibig, ito aking mundo. Ang pagpapago, ang iba mo. Binago lang ang gabi mo, ang buhay ko. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!